guys, ganap nga, ay may lakad nga kami ngayon dahil nga ihahatid namin sa airport yung daddy nga ni Bebo. Ay shit, alam ko marami na nga nakakapansin sa inyo na tumataba nga ako. Abay, paano ba naman 2:00 na ng hating gabi nagkakanin pa ako, nakshuta? At ayun nga, kasama ko nga pala ngayon si Lebron, si Mami at si Daddy. At pupunta nga pala kami ngayon sa NAIA Terminal 1. Bago nga ang lahat, bumaba nga muna tong si Bebo at naghanap nga muna siya ng gamot. Tingnan nyo naman, umiika-ika. Pakirayuman na naman yung ngalte. Aabutin nga lang ng halos 1 oras yung biyahe namin papunta nga ng airport dahil nga napabilis dito sa Skyway. At nung makarating na nga kami doon, nagkayayaan nga muna kaming kumain dahil hindi ko alam bago naman kami umalis, nag-lunch kami tapos ngayon nagugutom na naman kami. Buti na lang din talaga, meron ngang karinderya dito at nag-order na nga kami nitong mga rice meal namin. At yung paksiw nga pala yung in-order ko at si Bebo naman ay adobong baboy. Aba, hindi ko na nga alam kung paano ulit akong papayat. Talaga ang lalaki na ng mga mukha ko. At in fairness naman dito sa nakainan naming karinderya, hindi ko alam kung nakakain na kayo dito. Ang sarap-sarap ng mga ulam nila. Ang galing nga nila magluto. Siguro mga kapangpangan din sila. Uy! Grabe, napakabilis nga nung 1 buwan at ayan na naman, paalis na naman nga yung daddy nga ni Bebo. Yung mga time nga na to, nasa labas nga si daddy, si mami at si Bebo at nag-uusap-usap nga sila at hindi na nga ako nakisawsaw dahil wala naman din ako maiaambag. Dahil medyo napaaga pa nga kami kanina, naghintay pa nga kami ng ilang oras lang naman at after nga nun, nagdiretso na nga kami dito kung saan nga namin idadrop tong si daddy. Actually guys, sobrang nakakalungkot lang dahil magpapasko na nga at hindi na naman makakasama ni Bebo itong daddy niya. Pero sabi ko naman sa kanya, okay lang yun kasi ang sabi sa akin ni daddy, uuwi daw siya sa araw ng kasal natin. Pero yun nga, dahil naranasan ko rin naman maging OFW, ang pinakamasakit talaga na part yung kakagaling mo nga lang ng bakasyon tapos ihahatid ka nga ng pamilya mo sa airport para umalis na naman. Kaya sobrang saludo ako sa mga OFW na kagaya nga nitong ni Daddy na talaga namang sa ibang bansa na nga tumanda. At ayun na nga, fast forward, pag uwi nga namin, nagbihis lang kami ng mabilisan at kailangan nga namin umalis dahil may hinahabol pa nga kaming meeting. Pero bago nga ang lahat, update lang dito sa saging na pinahihinog ko. Thanks God kasi nandito pa siya sa amin. Dahil dyan, araw-araw ko po kayong bibigyan ng update dito sa saging na pinahihinog ko. Tayo na nga, dito nga kami nagpunta sa may Easy Cafe at hindi naman masyadong halata na paborito nga namin yung cafe na to dahil halos sa lahat ng meeting namin, dito nga kami nakikipag-meet. Sobrang gusto ko kasi yung ambience dito, tahimik, syala, pero higit sa lahat, mura lang ang pagkain. Nagsorry naman agad ako sa mga kamit namin dahil medyo na late nga ako at naabutan na nga namin sila nang umunguya na nga ng mga bituka. Itong Easy Cafe nga pala ay located lang dito sa may Baliwag, Bulacan na talaga namang sobrang ganda. Highly recommended ko yung cafe na to. Na-addict na akong pumunta dito. Mapapansin nyo nga na yayamanin ang vibes nila dito pero wag ka, ang mura ng pagkain nila. Kaya naman kung nagpipiling syala din kayo kagaya namin, abay dito na rin kayo magpunta. Alam nyo ba guys, na nakalimutan namin na meeting nga pala yung sinadya namin dito pero bakit kami nagmukbang? At tuwing napupunta ako sa cafe na to, hindi pwedeng hindi ako bumili ng pangmalakasan nilang mga donut at mga tinapay. Hindi ko nga mawari kung anong klaseng pagmamasa nga ang ginagawa nila sa mga tinapay nila. Bakit ubod ng sarap? At dahil gigil na gigil nga ako sa nagtatabaan at naglalaki ang mga tinapay dito sa harap, inilagay ko na nga yung isa dito sa LV ko na bag. Nakshoot ha? Paalis na nga kami ng mga time na to, nagulat ako bakit kailangan kaming kapkapan. At dahil medyo mahaba na nga yung pila sa likod ko, hindi na nga ako bumalik at hinayaan ko nang makita niya tong tinapay na nabit-bit ko. Hiya nga ako ng bongga nakshuta. Diyos ko, makukulong pa yata ako nang dahil sa tinapay. Kaya naman ibinalik ko na nga dito sa loob at tinatanong ko pa nga kila kuya kung pwedeng itong maliit na lang. Diyos ko, ayaw talaga nilang pumayag kaya naman nag-decide na ako na bumili na lang. Nakshuta. Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas ko nga laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!